Upang maiwasan ang pangungutya ng dati niyang mga kaklase, basta na lamang humila si Maricar ng isang lalaki na tahimik na nagmumuni-muni sa grocery. Hindi niya alam, isa pala itong ama ng hindi lamang isa kundi triplets. Naku, iba na talaga ang inflation ngayon. Dati, tig 8 pesos lang itong mga instant noodles, ngayon 10 pesos na. Napakamot na lamang si Maricar sa kanyang ulo habang tinitignan ang instant noodles na hawak niya. Hindi lamang ang instant noodles ang tumaas ang presyo, kundi halos lahat ng produkto sa grocery store na palagi niyang pinupuntahan. Ano na lang kayang mangyayari sa mga future apo ko kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga bilihin? Muling tanong ni Maricar sa kanyang sarili bago ibinalik ang noodles sa lalagyan nito. Habang patuloy sa paglalakad-lakad sa grocery, nanlaki mga mata ni Maricar nang matanaw niya sa hindi kalayuan ng dating mga kaklase na sina Ann at Rosie. Simula high school hanggang college ay naging kaklase niya ang dalawang babaeng to. Ngunit imbes na matuwa, napakagat pa si Maricar sa kanyang labi dahil hindi magandang balita ang dala ni Ann at Rosie. Bukod sa masyadong matabil at pakialamerang dalawang matalik na magkaibigan, simula noong mga bata sila, palagi na nilang ginugulo ang buhay ni Maricar. Hindi sila pisikal na nambubuli o nananakit, ngunit palaging matalas ang dila nila pagdating sa mga bagay na tungkol kay Maricar. Palagi nilang pinakikialaman ang mga buhay at minsan harap-harapan pang nanghuhusga. Walang magandang mangyayari kung magkakasalubong pa sila. Kaya naman agad-agad na tumalikod si Maricar upang sana ay umiwas. Nang biglang, Maricar? Maricar, sandali! Napapikit na lamang si Maricar at napahinga ng malalim bago hinarap sina Ann at Rosie nang may peking ngiti. Kayo pala yan! Hindi ko kayo nakilala ah. Sad na lamang ni Maricar. Napalingo naman ang dalaga sa dalawang lalaking kasama nila Ann at Rosie. Ito nga pala si Dylan, asawa ko. Siya naman si Troy, fiancé ni Rosie. Masayang saad ni Ann. Napangiti si Maricar matapos marinig ang sinabi ng dalawa. Hindi siya masaya. Sa totoo lang, nagulat siya dahil hindi niya inaasahang may magtatangkang magpakasal sa kanilang dalawa. Napatingin si Maricar sa mga mamahaling relo at damit na suot ng kanilang mga kasamang lalaki. Napaiwas na lamang si Maricar ng tingin upang itago ang kanyang mapang-insultong reaksyon. Ikaw, kailan ka magkakaasawa? Oh wait, for sure sa edad mo meron ka ng kinakasama na lalaki, diba? Pilit na natawa na lamang si Maricar at hindi agad nakasagot. Dahil ang totoo, wala naman siyang nobyo, asawa, manliligaw o kahit man lang secret admirer. Posible nga ang sinasabi mo, Ann. Alam mo naman si Maricar ang campus crush nung nag-aaral pa tayo. Kung tatanda siyang dalaga, hindi ba parang nakakaloka naman? Siguro naman nadiligan ka na ano? Hindi na mabenta ang ganda niya sa edad natin? Biro pa nga ni Rosie. Insulto. Huminga ng malalim si Maricar dahil baka may bato niya sa kanyang mga kaharapang mga bote ng juice na nasa kanyang cart. So may boyfriend ka na? Tanong ni Ann, sabay linga sa paligid dahil baka sakaling kasama ni Maricar ang lalaki. At hindi nga lamang niya ito pinapakilala. Ha? Oo naman! Saad ni Maricar sa kapilit na natawa. Ipakilala mo sa amin! Agad na pilit ni Rosie. Halatang hindi ito naniniwala at desididong makita kung sino ang lalaki. Naku,
Mahiyain kasi siya eh. At saka busy sa trabaho. Hindi siya masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Palusot ni Maricar. Baka naman ayaw mo lang iharap sa amin. Kasi wala talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin uhusgahan. Nakangiting sad pa ni Anne. Ngunit halatang kating-kati na manlait. Halos maging kamatis na si Maricar sa kanyang kinatatayuan dahil sa hiyang kanyang nararamdaman. Bakas ang pangiinsulto sa mukha ng kanyang mga kausap. Kahit na hindi nila sabihin, alam ni Maricar na inaabangan nilang sabihin niya na wala nga talaga siyang nobyo para mapahiya siya. Mamaya, siguradong si Maricar ang hapunan nilang chismis sa mesa habang pinagtatawanan ang dalaga. Ilang sandali pa isang matipunong lalaki ang natanaw ni Maricar, hindi kalayuan sa kanya. Matangkad, maganda ang hubod ng katawan, malinis ang gupit ng buhok at napaka-presentable ng pananamit. Napakuyom na lamang si Maricar ng kanyang kamay. Huminga ng malalim, sa kalakas loob na nilapitan ng lalaki. Babe! Sabi ko naman hintayin mo na lang ako sa kotse, diba? Masiglang singhal ni Maricar, sabay kapit sa braso ng lalaki. Bahagyang nabigla ang lalaki, ngunit sa kabutihang palad, hindi nito naitulak palayo si Maricar. Napaawang naman ang bibig ni Anne at Rosie matapos makitang lalaki. Mukha kasing nahulma ito mula sa mga karakter na nasa libro. Kung may paboritong anak si Lord, masasabi nilang ang lalaking yun dahil wala silang mahanap makapintas-pintas sa pisikal nitong anyo. Boyfriend mo? Hindi na napigilan pang tanong ni Anne, sabay tingin sa kamay ni Maricar na nakapulupot sa braso ng gwapong lalaki. Natawa si Maricar at napatakip ng kanyang bibig na parang kinikilig. Ikaw talaga, Anne. Oo naman. Sinabi ko naman sa inyo, diba? Mahiyain siya at hindi masyadong nakikihalubilo eh. Pero kapag kami lang, grabe kung dumilig ito, ako ang sumusuko. Mukhang sinundan lang ako dito sa grocery dahil nababagot na siya sa kotse. Diba, babe? Ilang segundong nagkatitigan si Maricar at ang estranghero habang pilit na nagdarasal ang dalaga na sana sumakay ang lalaki sa kanyang trip at huwag na siyang ibuking pa sa kanyang mga kasama. Oo. Tipid na sagot ng lalaki dahilan upang huminga ng malalim si Maricar nang biglang, Daddy, nakakuha po kami ng ice cream! Nanlaki ang mata ni Maricar sabay lingon sa kanyang likod upang masiguro kung tama ba ang kanyang narinig. Bumungad sa kanya ang tatlong napaka-cute na mga bata na may hawak na ice cream at nakatingin sa kamay niya na nakapulupot sa braso ng kanilang ama. Mommy! Masiglang sigaw ng isa sa triplets sa kamasayang tumalon-talon. Sad ni Rosie? Oh my God! Hindi mo naman sinabing may anak ka na. Hindi makapaniwalang sad nito. Mas gusto ko kasing pribado ang buhay ko. Palusot ni Maricar. Napayuko na lamang si Maricar. Sa kabila ng malamig na aircon, sa loob ng grocery, tagaktak sa pawis ang dalaga dahil alam niyang nasa seryosong sitwasyon siya ngayon. Sa dami ba naman kasi ng lalaking pwede niyang idamay sa kanyang kalokohan, yung may asawa't anak pa talaga ang nadali niya. Sige Maricar, mauna na kami. Sad na lamang ni Rosie na mukhang may panghihinayang pa dahil hindi sila nagtagumpay sa kanilang plano na lait-laitin siya. Nang makalis na sila, napahinga ng malalim si Maricar at agad na bumitaw sa braso ng lalaki. Naku, pasensya na po talaga. Magpapaliwanag po ko sa asawa niyo. Pasensya na po kung nadamay ko kayo sa sitwasyon ko kanina. Sad ni Maricar. Kulang na lamang. Lumuhod na siya dahil sa sobrang pagyuko. Taka naman siyang pinanood ng triplets habang kalmadong nakatitig lamang ang lalaki sa kanya.
It's okay. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sa kahit na kanino wala akong asawa. Kalmadong saad nito. Mommy? Saad ng isa sa mga triplets sabay turo kay Maricar. Yumuko naman ang dalaga upang makaharap ang triplets. Ay nako, baby, hindi ako ang mommy niyo eh. Marahang saad ni Maricar. Mommy! Saad pa rin ito na tila walang narinig. That's enough, Fiona. Marahang sabi ng lalaki. Magbayad na tayo sa counter. Wika niya ulit, sabay hawak sa kamay ng kanyang mga anak. Habang nakasunod naman ang mga bata sa kanilang ama, nakapako lamang ang kanilang tingin kay Maricar at mukhang ayaw pang umalis. Palihim pa nga silang kumaway sa dalaga. Habang nagpatuloy lamang si Maricar sa pag-grocery sa kabila ng nangyari. Pero hiyang-hiya rin siya. Kinabukasan sa paaralang pinagtatrabahuan ni Maricar, muli niyang nahagilap ang triplets. Hindi naman napigilan ni Maricar na lumabas upang makausap sila. Si Maricar ay nagtatrabaho bilang isa sa mga admin officers ng sa isang pribadong eskwelahan. 2 taon na rin siyang nagtatrabaho sa naturang paaralan. Mommy! Masayang sigaw ng isa sa mga triplets matapos niyang makita si Maricar. Ang kaninang walang buhay na mga chikiting ay agad na lumawak ang ngiti nang masalaya nila ang pamilyar na babae. Natigil naman si Maricar sa paglalakad at napalingon sa mga taong nagulat at nakatingin sa kanya ngayon. Maricar, may anak ka na? Tahang tanong ng department head na nagkataong napadaan din. Agad na umiling si Maricar. Ay naku, wala po. May nangyari lamang po kahapon sa grocery kaya tinatawag po nila akong mommy. Saad ni Maricar. Bahagyang yumuko ang dalaga upang makaharap ang triplets. Binasa niya ang mga name tag na kanilang suot-suot at nalaman niyang ang mga pangalan nila ay Fiona, Alvin at Jake. Dito pala kayo nag-aaral? Nasaan ang daddy niyo? Sinong kasama niyo dito sa school? Tanong ni Maricar. Bagong transfer po kami. Hinahanap po namin si daddy. Alam niyo po ba kung nasan po siya? Sagot naman ni Alvin. Napangiti si Maricar dahil sa galang ng pananalita ni Alvin. Naku, hindi. Pero mas mabuti sigurong huwag kayong pumunta sa kung saan-saan. Baka kung saan pa kayo mapadpad niyan at maligaw. May kalakihan pa naman ang buong school na to. Saad ni Maricar. Pwede po ba kami sa office niyo po, Mommy? Tanong naman ni Fiona. Napakamot na lamang si Maricar ng kanyang ulo at natawa ng muli. Natawagin siya na Mommy. Malamang ay kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ng mga taong nakakarinig sa kanila ngayon. Pasensya na hindi tayo pwede sa office ko eh. Kasi busy ang mga kasama ko sa trabaho. Kung gusto nyo, doon na lang tayo sa open field. Mas madali kayong makikita ng daddy nyo doon. Suwestyon ni Maricar. Tumango naman ang triplets at agad na sumunod sa dalaga. Habang naglalakad ay nakahawak pa sila sa mga kamay ni Maricar. Bagay na siyang halos tumunaw sa kanyang puso. Sa edad naman kasi ni Maricar, madalas niya na ring maisip ang magpakasal, magsettle at magkaroon ng mga anak. Sadyang malupit lamang ata si Cupido sa kanya hanggang ngayon hindi pa rin ito ibinibigay kay Maricar ang kanyang dawan. Habang nakaupo sila sa isang bench, binilihan ni Maricar ng ice cream, ang triplets at tahimik naman nila itong kinain. Dahan-dahan lang, baka madumihan ang uniforme nyo. Saad ni Maricar, saka pinunasan ng bibig ng mga bata na nadungisan dahil sa kinakain nilang ice cream. Nga pala, hindi ako ang mommy nyo, kaya mas mabuti siguro wag nyo akong tawaging mommy ha. Tsaka nakakahiya naman sa daddy nyo. Ayaw niyo po bang tinatawag namin kayo na mommy? Inosenteng tanong ni Jake. Hindi naman sa ayaw. Nag-aalala lang kasi ako.
Kasi paano kung marinig kayo ng totoong mommy nyo? Syempre, masasaktan siya kung may ibang tao kayong tinatawag na mommy. Nagkatinginan ng triplets dahil sa sinabi ni Maricar. Wala na po kaming mommy. Hiwalay na po sila ni daddy nung baby pa lang po kami. Napaawang naman ang bibig ni Maricar matapos marinig ang hindi magandang pangyayari na yun. Sa edad ng mga batang kasama niya, nakakagulat rin na kalmado lamang sila habang binabanggit ang tungkol sa sinapit ng kanilang mga magulang. Pwede po bang mommy na lang po itawag namin sa'yo? May asawa ka na po ba? Umiling na nga lamang si Maricar at natawa. Nako, kung alam nyo lang, gustong-gusto ko nang magkaroon ng asawa pero hindi lang ako pinapalad eh. Napakunot noo siya. Bakit po? Maganda naman po kayo ah. Inosenteng tanong ni Fiona. Nakaramdam naman ng kilig si Maricar matapos marinig ang papuri ng bata. Ilang sandali pa, agad na umaliwalas ang mukha ng triplets matapos makita ang kanilang ama na papalapit sa kanila. Habang pinapanood ang papalapit na si Jonathan, hindi naman maiwasan ni Maricar ang mas lalong mamangha sa kagwapuhan ni Jonathan. Lalo pa ngayong tinatamaan siya ng sinag ng araw dahil ano pang mas mapalingon ng mga tao, mapababae, lalaki, bata o matanda. Nakabukas po yung bibig niyo, baka pupasukan ng langaw. Biglang saad ni Jake. Agad namang natauhan si Maricar dahil sa sinabi ng bata. Nang makarating si Jonathan sa kanilang harapan, napaayos siya ng kanyang upo. Dito ka pala nagtatrabaho? Marahang saad ni Jonathan sa kanapalingon sa paligid. Oo, magdadalawang taon na rin. Sagot ni Maricar. Tumango si Jonathan, saka bumaling sa kanyang mga anak. Hindi ba't sabi ko sa classroom niyo lang ako hintayin? Paano kung naligaw kayo rito sa school? Umiling ang makulit na triplets. Hindi na po mangyayari yun, daddy. Alam na po namin kung saan ang office ni mommy. Doon po kami pupunta kapag tapos na po ang klase namin. Boring po sa classroom. Ayaw po namin sa teacher namin. Napaiwas na lamang ng tingin si Maricar matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Alvin. Mukhang hindi nila nakakasundo ang kanilang guro na si Mrs. Lopez dahil may pagka-istrikta ito at busangot palagi. Daddy, pwede po bang isama po natin si mommy sa lunch date natin? Agad na napalaki ang mga mata ni Maricar matapos marinig ang mga sinabi. Nako Fiona, hindi pwede. Agad natutol naman ni Maricar. Hiyang-hiya pa nga kasi siya sa pagtawag sa kanya ng mommy ng mga bata at dadagdag pa ang mga ganitong sitwasyon. Okay lang naman. Saad naman ni Jonathan sa kanapatingin kay Maricar dahil hindi pa niya nalalaman ang pangalan ng dalaga. Maricar. Sagot na nga lamang ni Maricar. Marahang ngumiti si Jonathan. I'm Jonathan. Saad ang binata sa bayabot ng kanyang kamay. So, normal na lunch lang naman yun. You may come with us. Mukhang malapit sa'yo ang mga anak ko. Dagdag pa ng lalaki. Napalingon naman si Maricar sa mga bata na nagpapakute sa kanya upang pumayag si Maricar na sumama sa kanila. Sige, kung hindi naman ako makakabala sa inyo, saad ni Maricar. Masaya namang bumaba ang triplets sa kanilang kinauupuan sabay hawak sa kamay ni Maricar upang dalhin sa kanilang patutunguhan. Habang naglalakad, naabutan pa ni Maricar ang ilan niyang mga katrabaho na nakatingin sa kanya na puno ng pagtataka. Malamang ay gulat na gulat silang nakita si Maricar na dati walang kakulay-kulay ang love life, bigla na nga lamang naging konektado kina Jonathan at sa kanyang mga anak. Nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant na ngayon lamang napasukan ni Maricar. Malapit lang naman ito sa kanyang pinagtatrabahuan. Ngunit kailanman, hindi niya tinangkang pumasok at kumain dahil alam niyang mabubutas lang ang kanyang bulsa sa presyo ng mga pagkain. Mommy, masarap po ang mga pagkain dito. Favorite po namin ang mga pasta. Masiglang sabi ni Fiona
habang hawak ang menu na halos tumakip na sa kanyang muka dahil sa laki nito. Ganun ba? Palagi ba kayong kumakain dito? Naiilang na lamang na tanong ni Maricar. Inosenteng tumango ang triplets. Saka muling bumaling sa kanilang menu. Napalunok na lamang si Maricar dahil sa presyo ng mga pagkain. Nang lumingon siya sa kanyang katabi na si Jonathan na abutan niya pang nakatitig ito sa kanya. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Gusto mo bang lumipat tayo? Marahan niyang tanong. Ay nako, hindi, naiilang lang kasi ako eh. Ang mahal-mahal ng pagkain. Itong carbonara lang naman ang familiar sa akin dito sa menu eh. Sagot ni Maricar. Napansin ni Maricar ang marahang pagngiti ni Jonathan. Hindi niya mawari kung pinagtatawanan siya nito o natutuwa lamang sa kanyang sinasabi. Mommy, mamili ka lang po ng mukhang sosyal ang tunog. Suwestyon pa ni Alvin habang pilyong nakangisi. Marunong na kayong magbasa? Akala ko tinitignan niyo lang ang mga picture eh. Gulat na tanong ni Maricar. Napatingin siya sa menu, lalo na't hindi ganon kadaling bigkasin ang pangalan ng pagkain. 5 years old na po kami, si daddy po natuto po siyang magbasa nung 3 years old pa lang po siya. Napaawang na lamang ang bibig ni Maricar matapos marinig ang sinabi ni Jake. Napalingon siya kay Jonathan. At ang pinatay na tawa na lamang sa kanyang reaksyon. Basic words lang naman ang nababasa ko noon. Pagkokorekta naman ni Jonathan habang nagpipigil ng ngiti. Iba nga talaga ang mga bata sa panahon ngayon. Lalo na't madali na lamang silang matuto dahil sa mga gadgets sa internet. Sad ni Maricar. Sige, kung anong order ng triplets, yun na lang rin ang sakin. Sad ni Maricar. Malambing nang umiti ang triplets, saka sinabi sa nakabang na waiter ang kanilang order. Habang naghihintay, hindi naman maiwasan ni Maricar ang mapamuni-muni sa paligid. Dahilan upang mapansin niya ang isang lalaki na palihim na kinukuhanan ng litrato ang triplets. Tumayo tuloy si Maricar, dahilan para mapalingon ang kanilang mga anak. Nakasama sa kabila ng mga tanong na nakaukit sa mukha ni Jonathan at ng triplets, tuloy-tuloy pa ring naglakad si Maricar papunta sa lalaki. Alam mo bang pwede kang makasuhan sa pagkuha ng litrato ng walang paalam? Seryosong sad ni Maricar. Saka biglang inagaw ang kamera upang burahin ang lahat ng litrato ng mga bata. Ano ba? Ibalik mo sa akin yan! Galit na singhal pa ng lalaki at ang mga pagbubuhatan si Maricar ng kamay. Ngunit hindi ito natuloy dahil napigilan siya ni Jonathan. Sinong nagutos sa'yo? Seryosong tanong ni Jonathan. Napatingin naman si Maricar kay Jonathan dahil sa biglang panlalamig ng boses nito na para bang handa itong pumatay sa oras na may maling masabi sa lalaki. Wala. Bitawan mo ko kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Banta pa ng lalaki. Inalis ni Jonathan ang sombrerong suot ng lalaki at napabuntong hininga na lamang siya nang makita ang mukha nito. Hindi mo ba talaga kami tatantaran? Hindi ba't binalaan ko na kayo na huwag pakikialaman ng mga anak ko? Matapang na saad ni Jonathan. Bago pa man lumala ang sitwasyon, dumating na ang mga gwardya ng restaurant upang ilayo si Jonathan sa lalaki. Habang pilit na kinakalma ang komosyon, nalaman ni Maricar na ang lalaki ay isa palang journalist na nagpa-publish ng mga article at blogs sa online. Bukod kay Jonathan, nahirapan din silang pakalmahin ang triplets na umiiyak dahil sa takot. Dahil doon, hindi na pumasok si Maricar at mas piniling tulungan muna ang mag-ama. Malungkot pa rin ba kayo? Huwag na kayong mag-alala. Kinausap lang ni daddy niyo ang boss nung lalaki kanina. Marahang sabi ni Maricar sa triplets. Kasalukuyan silang nasa opisina, may pinagtatrabahuan ng nahuli nilang journalist. Matapos ang nangyari, hindi na nagatubili pa si Jonathan
napuntahan ang pinagtatrabahuan nito. Hindi rin maintindihan ni Maricar kung anong nangyayari. Sino ba talaga sila? At bakit palihim silang sinusundan ng isang journalist? Nang makalabas si Jonathan sa opisina, agad na nawala ang galit sa mukha nito nang makita niya ang kanyang mga anak. Agad nilang sinalubong ng yakap ang kanilang ama. Maraming salamat sa pagsama sa kanila. Hayaan mo, ihatid ka namin pa uwi para hindi na magabala pa na sumakay kung saan-saan. Pasensya na rin sa abalang nadulot namin ngayong araw. Hindi na nagawa pang tumanggi ni Maricar sa offer ni Jonathan. Habang nasa daan at tahimik na nagmamaneho ang lalaki, hindi maiwasan ni Maricar ang mapatingin sa sugat na nasa gilid ng labi ni Jonathan. Marahil ay galing ito sa pag-aaway nila ng lalaki kanina. Nag-aalinlangan si Maricar na ipuna ang sugat na iyon sa hindi niya malamang dahilan. Ngunit nang makarating na sila sa building kung saan ang apartment niya, hindi niya napigilan pa ang kanyang sarili. Pasok kayo muna kayo sa apartment ko. Mabilis lang. Saad ni Maricar sabay turo sa gilid ng kanyang labi upang ipahiwatig kay Jonathan ang sugat ng kanyang muka. Nang marinig naman ng triplets ang sinabi ni Maricar, agad na nawala ang kanilang antok. Saka dire-diretsyong tumakbo papasok ng building. Wala namang nagawa si Jonathan kundi ang sumunod. Pasensya na, medyo maliit itong apartment ko. Ako lang kasing mag-isang nakatira dito. Yung mga magulang ko kasama nila ang bunso kong kapatid. Nag-aaral pa. Naupo ang triplet sa sofa at sinubukan naman ni Maricar ang TV upang hindi sila mabagot. Si Jonathan naman nagmuni-muni lamang sa paligid habang tinitignan ang picture frames ni Maricar na nasa dingding. Agad na kumuha si Maricar ng band-aid at iba pa niyang kakailanganin. Naupo siya sa harapan ni Jonathan saka nagsimulang linisin ang sugat ng lalaki. Hindi ka ba natatakot? Biglang tanong ni Jonathan. Ha? Bakit naman ako matatakot? Natatawang sagot naman ni Maricar. Sa amin. Hindi ka ba napapaisip kung bakit kami sinusundan ng mga journalists? Kung ano ba talaga ang issue? Nakabilang kami? Natigilan si Maricar sa kanyang ginagawa sa kamarahang napangiti. Siyempre napapaisip din ako. Pero hindi ko naman kailangan alamin dahil baka personal na problema niyo yun. Hindi ako natatakot sa inyo, no? Pagkatapos ng lahat ng naitulong niyo sa akin, bakit ko naman kayo paghihinalaan? Marahang napangiti si Maricar, saka napatingin kay Jonathan. Bahagya naman siyang nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang magtama ang kanilang mga tingin. Agad tuloy na napaiwas ng tingin si Maricar. Nang mailagay ni Maricar ang band-aid, agad siyang tumayo upang bumaling sa mga bata na iniwan nilang nanunood ng TV. Nang makita nilang nakatulog na ang triplets, nagkatinginan na nga lamang sina Maricar at Jonathan. Pasensya na, saad ni Jonathan saka napakamot sa kanyang ulo. Napahiling na lamang si Maricar at natawa. May bakanting kwarto dito sa apartment ko. Kung gusto nyo dito na lang muna kayo matulog. Mukhang napagod ang mga bata. Tumango si Jonathan at napatingin na lamang sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng ilang sandali ay pinagtulungan nilang kargahin ang triplets patungo sa bakanting kwarto. Habang tinatanggal ni Maricar ang mga sapatos ng bata, hindi naman maiwasan ni Jonathan na mapatingin sa kanya at mapangiti. Mukhang sanay na sanay ka sa mga bata. Puna ni Jonathan. Napangiti si Maricar. Nung college kasi akong nag-aalaga sa mga pamangkin ko habang ang ate ang nagtatrabaho para sa pamilya. Sa awa ng Diyos, lahat kami na magkakapatid nagkaroon ng magandang trabaho. Yung bunso na lang namin nag-aaral ngayon. Pero
2 taon na lang gagraduate na rin. Nagpatuloy si Maricar sa kanyang ginawa. Inayos din niya ang kumot na bumabalot sa triplets. Alam mo, ang mga anak ko hindi nila naranasan ng aruga at pagmamahal ng isang ina. Biglang saad ni Jonathan dahilan upang muling mapalingon si Maricar sa kanya. Bakit? Anong nangyari noon? Curious at interesadong tanong ni Maricar. Bumuntong hininga si Jonathan. Saka napasandal na lamang sa kanyang inuupo ang sofa. Sobrang bulak-bulak ko noon. Puro party, gala at barkada. Ayun, nakabuntis ako dahil lang sa sobrang kalasingan sa club. Simula noon, nagpakatino na ako. Pero yung ina ng mga bata, talagang hindi kami nag-work. Narealize ko na sobrang pabaya siya sa pagbubuntis niya. Ilang beses niya ring sinabi na gusto niyang ipalaglag ang bata pero hindi ko siya pinayagan. Sa huli nung nanganak siya, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Tinakasan ng lahat. Napatingin na lamang si Maricar sa triplets na mahimbing na natutulog. Palagi nilang sinasabi sa akin na gusto nila ng mommy. Dahil sa school, lahat ng kaklase nila sinusundo ng ina, hindi ng mga ama nila. Siguro ayaw nilang mapaiba sa mga kaklase nila. Kaya nung nakita nila tayo sa grocery nung araw na yon, ang akala nila, talagang nobya kita. Pero kahit na anong paliwanag ko nung umuwi kami, ayaw na nilang makinig sa akin. Natawa na lamang si Jonathan at si Maricar. Kanina nga ang buong akala ng mga katrabaho ko may mga anak ako na matagal ko nang tinatago. Sad ni Maricar sabay tawa. Pero kung komportable silang isipin at tawagin ako bilang mommy, wala namang problema Masyado pa siguro silang bata ngayon para ma-realize ang mga ganyang bagay. Tumango si Jonathan bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Maricar. Tumayo naman ang dalaga at maingat na naghalungkat sa isang drawer. Ilang sandali pa, inabutan niya ng pambihis na t-shirt at pajama si Jonathan. Hindi ka magiging komportableng matulog kung yan ang suot mo. Gamitin mo na lang muna to, sabi ni Maricar. Taka namang napatingin si Jonathan sa panlalaking damit na hawak ni Maricar. Buong akala kasi niya ay mag-isa lamang si Maricar dito sa apartment. Natawa na lamang si Maricar dahil nabasa niya kung anong iniisip ni Jonathan. Sa akin ang mga to. Pag nasa bahay kasi ako, mahilig talaga akong magsuot ng mga ganitong damit. Komportable kasi. Paliwanag niya. Ganun ba? Nahihiyang sad na lamang ni Jonathan, sabay tanggap sa mga damit. Iniwan ni Maricar si Jonathan sa kanilang kwarto at humayo na rin siya upang makapagpahinga. Habang abala sa kanyang cellphone, naisipan naman ni Maricar na i-search ang pangalan ni Jonathan sa internet. Kahit na hindi niya alam kung anong apelyido ni Jonathan, agad na lumabas ang isang litrato ng lalaki sa isang article. Nanlaki ang mga mata ni Maricar nang malaman niya kung sino si Jonathan. Hindi lamang basta-bastang isang businessman ang lalaki. Ito pa talaga ang owner at founder ng isang international gadget company. Nagpatuloy sa pagbabasa si Maricar ng mga articles patungkol kay Jonathan hanggang sa nakarating siya sa iba't ibang mga articles na mukhang gustong sirain ang image ng lalaki. May mga article ang nagsasabing hindi raw anak ni Jonathan ang triplets. Mayroon din nagsasabi na napakasama raw ng ugali ni Jonathan sa personal. At marami pang iba na halatang gawa-gawa lamang upang masira ang imahe ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Maricar, saka napatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Sa tanang buhay niya, kailanman hindi niya inasahang magkakakoneksyon siya sa mga mayayaman na katulad ni Jonathan. Kinabukasan sabay-sabay na lumabas ang mag-ama sa kanilang kwarto habang si Maricar naman abala sa pagluluto ng ulam.
Good morning, Mommy! Masiglang bati ni Fiona. Napangiti naman si Maricar. Pakiramdam niya tuloy, isa talaga silang tunay na pamilya. Nagpapasalamat pa rin siya dahil kahit papaano, naranasan niya ang ganito kasayang pakiramdam. Upo na muna kayo. Nagluto ako ng pangalmusal. Saad ni Maricar. Naupo naman si Jonathan at ang mga bata. Wow, Mommy! Ang dami pong pagkain! Saad ni Jake. Napangiti naman si Maricar. Ang totoo niyan, na-pressure talaga siya matapos mabasa ang mga article kagabi. Kaya nagising tuloy siya nang maaga upang maghanda ng pagkain. Daddy, pwede po ba dito na po tayo tumira? Biglang tanong ni Fiona. Dahilan upang matawa na lamang sila ni Maricar. Ano ka ba, Fiona? Hindi pwede. Saad ni Jonathan habang natatawa pa rin. Pwede naman kayong bumisita dito, Fiona. Kahit kailan nyo gusto. Basta text-text lang kasi baka nasa trabaho ako. Nagkatinginan ng triplets. Pati na rin si Jonathan. Oo nga pala. Hindi pala natin alam ang number ng isa't isa. Saad nito. Agad na binuksan ni Maricar ang kanyang cellphone at tinabot ito kay Jonathan upang may save nito ang kanyang number. Ganon din ang ginawa ni Maricar sa cellphone na iniabot naman ni Jonathan sa kanya. Pagkatapos nilang magpalitan ng contact number, nagsimula na silang kumain. Panay ang linga ni Maricar sa kanyang mga kasama dahil baka hindi nila magustuhan ng mga pagkain ngunit mukha namang nag-enjoy sila. Pagkatapos nilang kumain, naghanda naman sila sa kanilang pag-alis. Halos hindi mapakali si Maricar habang nakaupo sa sofa kasama ang sekretary ni Jonathan na dumating upang dalhin ang uniforme ng triplets, pati na rin ang kanilang ibang kakailanganin. Kumain ka na ba? Tanong ni Maricar kay Reagan, ang sekretarya ni Jonathan. Napatitig si Reagan kay Maricar. Kanina niya pa masuring tinitigtigan ang dalaga. Kung hindi siguro agad sinabi ni Jonathan na sekretarya niya, si Reagan, baka pagkamala ni Maricar na masamang loob ang lalaki na bigla na lamang dumating sa kanyang apartment. Tapos na po, tanging sagot ni Reagan. Tumango si Maricar at napatingin na lamang sa kwarto kung saan nagbibihis sina Jonathan. Ilang sandali pa lumabas na rin sila at handa nang umalis. Dumiretso ka na sa office, Reagan. Salamat sa pagpunta rito, marahang saad ni Jonathan habang inaayos ang polo na kanyang suot. Tumango si Reagan at umalis na. Okay ka lang? Takang tanong ni Jonathan. Ha, oo. Kinabahan lang kasi ako, sobrang seryoso ng sekretarya mo eh. Natatawang sad ni Maricar. Napangiti si Jonathan. Don't worry about him. Mabait si Reagan at maaasahan. Sad ni Jonathan. Tara na? Tumango si Maricar at nauna nang lumabas sa kanyang apartment. Habang palabas sila sa building, nakahawak sina Jake at Alvin sa kanyang kamay. Habang si Fiona naman karga-karga ng kanyang ama. Nang makarating sila sa paaralan, umani naman ang maraming tingin si Maricar mula sa estudyante, staff at mga guro sa paaralan. Kumaway ang triplet sa kanilang ama habang paalis ito sakay ng kotse. Nagpresenta kasi si Maricar na siya na ang maghahatid sa triplets dahil ang totoo, hindi niya na kinakaya pa ang mga tingin mula sa mga tao. Thank you po, Mommy. See you later po. Sad ng triplets bago pumasok sa kanilang classroom. Kumaway naman si Maricar. Nang makarating siya sa kanyang office, ang kanyang department head kagad, ang kanyang nakasalubong at mukhang inaabangan pa nga siya sa kanyang mesa. Napahinga ng malalim si Maricar dahil alam niyang pagagalitan siya dahil sa biglang pagliban niya sa trabaho kahapon. Maricar, kanina pa kita hinihintay. Nakangiting sad ng department head na dati parang palaging busangot ang muka. Pasensya na po pala kahapon kung bigla lang ako nag-absent nang walang paalam.
Nahihiyang sabi ni Maricar. Nako, pinaliwanag na sa amin ni Mr. Sanchez ang nangyari. Wala ka nang dapat ipag-alala pa. Napakunot no si Maricar. Po? Si Jonathan po? Gulat na tanong nito. Napangiti ang department head na para bang nangasar pa. Nako, ang swerte mo talaga, Maricar. Sa panahon ngayon, mahirap nang makabingwit ng katulad ni Mr. Sanchez. Alam mo bang matagal nang nililigawan ng paaralang ito si Mr. Sanchez para sa donations? Alam mo naman, hindi masyadong kilala itong paaralan at hindi rin ganun karaming mga estudyante, lalo na last year. Nung nalaman ni President ng paaralan na magnobyo kayo, abay tuwang-tuwa kasi mukhang mapapadali na raw ang lahat. Natatawang saad pa ng head. Napakamot si Maricar sa kanyang ulo. Naku, hindi naman po kami magnobyo eh. Saad niya. Sus, okay lang yan. Hindi mo kailangan magtago sa amin, hindi naman namin ipagkakalat. Makulit na sagot pa ng head. Naku, hindi po talaga kami magnobyo. Muling saad ni Maricar. Ngunit imbes na maniwala, tumawa lamang ang department head. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Maricar. Pagdating ng recess ay lumalabas siya upang silipin ang triplets sa kanilang classroom. At tignan kung ayos lang ba sila. Sa tuwing lunch break naman nagtutungo sa kanyang mga bata upang sumabay kay Maricar na mananghalian. Sa hapon, sinusundo naman ni Jonathan ang kanyang mga anak at madalas ay hinahatid na rin si Maricar. Nasaan na yung kotse mo, Maricar? Parang hindi ko na nakikitang nakapark sa parking area nitong mga nakaraang araw ah. Kuryosong tanong ng isang guro na kakilala ni Maricar. Napakamot na lamang si Maricar sa kanyang ulo. Sa dalas kasi ng paghahatid sundo ni Jonathan sa kanya, napag-usapan na lamang nila na wag nang magdala ng kotse ang dalaga. Bago pa man makasagot si Maricar, napalingon na siya sa kanyang likod nang marinig niya ang boses ng triplets na tumatakbo papunta sa kanya. Oh, bakit parang nagmamadali kayo? Natatawang tanong ni Maricar sa kasinalubong ang triplets. Hindi sumagot ang triplets. Sa halip malawak lamang silang ngumiti kay Maricar na para bang may kung ano silang binabalak. Bumaling ulit si Maricar sa kanyang kakilala. Ngunit ilang sandali pa bigla na lamang itong napangiti. Nako, sige mauna na ako. Mukhang may importante kang appointment ngayon, Maricar. Saad nito habang nakangisi at nakatitig sa likod ng dalaga. Taka namang lumingon si Maricar at bumungad naman sa kanya si Jonathan na may dalang bouquet ng rosas. Nang makarating ang lalaki, sa kanyang harapan, agad nitong iniabot ang bulaklak sa dalaga. Mommy, dinner date daw po tayo ngayon, sabi po ni Daddy. Masayang sabi ni Fiona, saka may umakap sa bewang ni Maricar. Napatingin naman si Maricar kay Jonathan matapos marinig ang sinabi ni Fiona. Hindi pa nga niya napoproseso ang lakas ng tibok ng dibdib niya dahil sa mga bulaklak na bigay ni Jonathan. Kung hindi ka busy, tugtong nga ni Jonathan sa kamarahang ngumiti. Sige, sagot ni Maricar sa katarantang lumapit kay Jonathan upang bumulong. Ang daming nakatingin sa atin, nakakahiya. Sada man ni Maricar. Nakangiti lamang si Jonathan dahil sa cute na reaksyon ni Maricar, inilahad niya ang kanyang palad sa dalaga. Tara? Marahan niyang pagaya. Malugod namang ipinaubaya ni Maricar ang kanyang kamay kay Jonathan. Halos yumuko na siya dahil sa hiya. Ngunit hindi rin maalis sa kanyang mukha ang ngiti at kilig na kanyang nararamdaman. Ang buong pag-aakala ni Maricar ay dediretso sila sa isang restaurant tulad ng nakaugalian, ngunit nagulat siya nang makarating sila sa isang mamahaling dress boutique. Hindi na nagtanong pa si Maricar, baka may gusto lamang bilhin si Jonathan, kaya napadaan. Ilang sandali pa lumapit ang isang sales lady sa kanila kasama ang isang babae na mukhang manager nito. Good afternoon, ma'am. Kami po ang mag-assist sa inyo.
sa paghahanap ng damit. Marahan nilang saad kay Maricar. Nagulat naman si Maricar dahil sa kanyang narinig. Napalingon siya kay Jonathan ngunit ngumiti lamang ito at walang nagawa pa si Maricar nang hilain siya ng triplets papunta sa VIP room ng boutique. Doon nagsukat si Maricar ng iba't ibang mga damit. Wow, Mami! Ang ganda niyo po! Wika ni Fiona. Napatango naman sina Alvin at Jake. Napalingon si Maricar kay Jonathan ngunit nakatulala lamang ang binata sa kanya at walang masabi. Dahil doon ay agad na naramdaman ni Maricar ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Pagkatapos nilang mabilhan ng damit, si Maricar nagtungo naman sila sa isang salon upang ayusin ang dalaga. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi na maiwasan pang magtanong ni Maricar habang nasa daan na sila patungo sa kanilang patutunguhan. Nakabihis na rin si Jonathan at ang triplets. Ngumiti si Jonathan. Sa bahay namin. Gusto kong makilala ka ng pamilya ko. Nanlaki mga mata ni Maricar dahil sa kanyang narinig. Mommy, huwag ka pong matakot. Promise, magiging masaya po ang gabi na to. Paninigurado naman ni Jake. Muling bumaling si Maricar kay Jonathan at hindi niya maitatanggi ang sayang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ngunit hindi pa siya sigurado kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. May nararamdaman na ba si Jonathan sa kanya? O baka may pakikilala lamang bilang isang kaibigan? Gustuhin mang magtanong ni Maricar upang marinig mismo ang sagot sa lalaki. Hindi niya naman magawa dahil wala siyang lakas ng loob. Pagdating nila sa bahay nila Jonathan, nawala ang lahat ng pangambang nasa isip ni Maricar dahil sa ganda ng paligid. Pagpasok nila, sumalubong naman sa kanilang pamilya Sanchez na puno rin ng siglang mga mata. Lola! Sigaw ng triplets sa kadali-daling tumakbo papunta sa isang babae na nakaupo sa isang sofa. Nasa harapan ni Maricar ngayon ang ina at ama ni Jonathan, pati na rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Everyone, this is Maricar, yung lagi naming nakukwento sa inyo. Bumaling ang pamilya Sanchez kay Maricar nang may mga ngiti sa kanilang labi at tumayo ang ina ni Jonathan na si Alicia upang makipagbeso. Ganon din ang kanyang kapatid na si Jenny. Tara, ready na ang dining hall. Marami kaming mga pagkain na hinanda. Masayang saad ni Alicia kay Maricar. Tumango naman ang dalaga at agad na sumunod patungo sa dining area. Akalain mong may piyesta sa halip na isang simpleng dinner date lamang kasama ang pamilya Sanchez. Sa kabila ng magaan na pakikisama ng pamilya Sanchez, hindi pa rin mapakali si Maricar. Ito kasi ang unang beses na iniharap siya sa mga magulang ng isang binata. Totoo nga talagang mommy ang tawag sa'yo ng apo ko. Pasensya ka na kung ganito sila kakulit. Natatawang sabi ni Alicia. Okay lang naman po. Maabang kwento po pero ako rin naman po ang may kasalanan kaya naisip nila yan noong unang beses naming magkita. Tumango si Alicia na para bang alam nito kung ano ang nangyari noong unang pagtutuos ng landas ni Maricar at Jonathan. Ang sabi ni Jonathan, gumraduate ka raw ng computer science? Itong anak kong si Jenny, computer science rin, ang kursong kinuha ngayon sa college. Napangiti si Maricar matapos marinig ang sinabi ni Alicia. Sa pagkakaalam niya ay sa ibang bansa nag-aral si Jenny at umuwi lamang ito dahil semestral break nila. Medyo pumupurol na po itong utak ko pero kung may mga hindi ka po maintindihan, pwede mo akong hinga ng tulong. Sabi ni Maricar kay Jenny at napangiti naman ang kapatid ni Jonathan dahil doon. Buti na lang talaga ate kasi walang nakakaintindi sa akin dito sa pamilya ko. Kahit na sabihin kong mahirap ang kurso, wala pa rin talagang makakaintindi sa akin. Dahil hindi naman nila naranasan. Mayroong iba na ina-underestimate pa ang kurso ko. It's so stressful. Reklamo ni Jenny. Naku, ang arte-arte. Ikaw naman ang pumili ng kursong yan Natatawang saad naman ni Alicia habang nakatingin sa kanyang anak.
Natawa na lamang sila dahil sa bangayan ng mag-ina saka nagpatuloy na kumain. Pagkatapos nilang mag-dinner, nagtungo naman sila sa isang kwarto ng kanilang bahay kung saan may sarili silang karaoke roon. Doon ay napalaban si Maricar sa kantahan. Aba, ang galing mo palang kumanta eh. Masayang saad ni Juancho, ang ama ni Jonathan. Sunod na kinulit nila ay si Jonathan at pilit itong tumatanggi. Nakunin ang mikropono ngunit sa huli wala rin itong nagawa kundi ang kumanta. Imbes na maasar, walang masabi si Maricar dahil sa ganda ng boses ni Jonathan. Mukhang wala atang aspeto ng pagkatao ni Jonathan ang kalait-lait. Nag-enjoy ako doon. Mukhang bitin ang oras natin, sa susunod dalhin mo si Maricar dito ng medyo maaga. Saad ni Alicia. Nakaramdam naman si Maricar ng saya matapos marinig ng gusto pa siyang muling makasama ni Alicia. Hinatid si Maricar ng buong pamilya sa entrance ng kanilang bahay. Ngunit bago pa man sila makalabas, natigil na ang lahat dahil sa isang babaeng nakatayo sa harap ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Alicia na agad namang nawala ang ngiti sa muka. Matalim na tinitigan ng babae si Maricar sabay baling kay Jonathan at sa mga bata kasabay ng biglang paglambot ng kanyang ekspresyon sa muka. Gusto ko lang pong bisitahin ang mga anak ko, pati si Jonathan. Napahimas na lamang si Juancho ng kanyang muka at napahiling. Ngayon mo pa talaga naisipang manggulo, Aida? Seryosang saad ni Jonathan sabay hawak sa kamay ni Maricar. Agad na naintindihan ni Maricar kung sino ang babaeng nasa kanilang harapan ngayon. Ito lang naman ang ina ng triplets na naikwento ni Jonathan noon. Umalis ka na, Aida. Maring saad ni Alicia. Anong inaasahan mo sa pagpunta dito ng 10 oras ng gabi? Na dito ka namin patutulugin? Ngumiti lamang si Aida na para bang nangiinsulto pa. May kwarto naman ako sa bahay na to, di ba? Katwiran pa ng babae. Hindi naman maintindihan ni Maricar ang bigat ng pakiramdam na bumabalot sa kanya habang nakikinig. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot at higit sa lahat takot. Siya na ba ang bago mo, Jonathan? Tanong ni Aida kay Jonathan habang tinutukoy si Maricar. Halatang nagpipigil lamang ang mga nakakatanda dahil kasama nila ang mga bata. Ginamit naman ni Aida ang pagkakataong yun upang lapitan ang kanilang mga anak. Ikaw po ang nanay namin? Kuryosong tanong ni Fiona. Ngumiti si Aida at bigla namang naluha habang nakaluhod sa harap ng triplets. Hinaplos niya ang kanilang mga pisngi sa kamahigpit silang niyakap. Oo, ako nga, saad ni Aida habang naluluha. Napayakap naman ang triplets sa kanilang ina. Napaka-inosente pa ng mga bata para kamuhian ng kanilang ina na umabandona sa kanila noon. Jonathan, kami nang bahala dito. Ihatid mo na si Maricar nang makapagpahinga na siya sa apartment niya. Saad ni Juancho habang nagpipigil pa rin ng kanyang galit. Tumango si Jonathan at iginiya na si Maricar pasakay ng kotse. Habang nasa daan pa uwi, binalot naman sila ng katahimikan dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Pasensya na. Nangako pa naman kami kanina na magiging masaya ang gabing to. Napalingon si Maricar kay Jonathan na ngayon ay ipinarke ang kotse sa harap ng building ng kanyang apartment. Naging masaya naman talaga ako. Sad pa ng dalaga sa kangumiti. Yung kanina, wag mong masyadong isipin si Aida. Malamang nanggugulo lang yun para manghingi ng pera. Sad pa ni Jonathan. Wala naman akong karapatang mangialam, Jonathan, diba? Problema ng pamilya niyo yan. Kaya labas na ako. Sagot ni Maricar sa kanapaiwas ng tingin. Napabuntong hininga si Jonathan. Alam niyang hindi masaya si Maricar at marami kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan nito. Pamilya ang turing namin sa'yo. Lalo na kami ng mga anak ko. Nasanay na kami na parte ka ng araw-araw na buhay namin. Look, kahit sila mama natuwang makasama ka. Napangiti si Maricar. Pero nandyan na ang totoong ina ng mga anak mo. Ayoko namang mas lalo pa kayo ang guluhin. Nakita mo ba yung tingin niya sa akin kanina? Malamang bumalik yun matapos malaman na may bago kang ipinakilala sa pamilya mo.
Malamang hindi siya papayag na may ibang babae na tatayong ina sa anak na iniluwal niya. Galit ka ba? Marahang tanong ni Jonathan. May bakas ng takot sa kanyang mga mata. Huminga lamang ng malalim si Maricar, saka agad na lumabas sa kotse. Agad naman siyang sinundan ni Jonathan at pinigilang pumasok sa apartment bago pa man umangal ang dalaga ay kinulong na siya ni Jonathan sa isang mahigpit na yakap. Ang kaninang galit at halo-halong emosyon na nagpapatong-patong kay Maricar ay unti-unti nang humuhupa dahil sa yakap ni Jonathan. Walang magbabago, Maricar. Wala kang dapat na ikatakot. Marahang paninigurado ni Jonathan. Napayakap na lamang rin si Maricar habang pinipigilan ang sarili na maiyak sa harap ni Jonathan. Simula nang magkakilala sila, nagbago ang takbo ng buhay ni Maricar. Mas dumalas ang kaniyang pagngiti at hindi niya na nararamdaman pang nag-iisa siya dahil kina Jonathan at sa triplets na laging nasa kaniyang tabi. Kung bigla na lamang silang mawawala, hindi alam ni Maricar kung paano siya muling babangon upang bumalik sa dati niyang buhay nang wala si Jonathan at ang mga anak nito. Kinabukasan nagulat si Maricar nang sunduin siya ng mag-aama tulad ng nakagawian. "Mommy, good morning! Ang ganda niya po ngayon!" Masayang bati ng triplets na mukhang bagong ligo pa. "Good morning, Blooming ah." Bati na rin ni Jonathan nang makapasok si Maricar sa kotse. "Good morning sa inyo. Naku, ang aga-aga ng bobola na kayo. Mommy, para kang nakakita ng multo." Sad ni Alvin. Napangiti naman si Jonathan saka bumaling kay Maricar. "Don't tell me naisip mong hindi ka namin susunduin ngayon?" Tanong ni Jonathan. Napangiti naman si Jonathan. Napaiwas ng tingin si Maricar dahil totoo ang hinala ni Jonathan. Dahil doon ay marahang inabot ng binata ang kamay ni Maricar. "Tulad nga ng sinabi ko, walang magbabago, di ba mga anak?" Sad ni Jonathan sabay baling sa kanyang mga anak. Tumango naman ang triplets, sabay pakita ng kanilang thumbs up. Ilang segundong napatitig si Maricar kay Jonathan at sa triplets na masayang nakangiti sa kanya bago siya napahinga ng malalim. Masyado siyang nilamon ng kaniyang takot at pag-o-overthink. "Ice cream tayo mamaya?" Sad nga ni Maricar. Masayang pag-aaya nito at agad namang lumawak ang ngiti ng triplets dahil sa kanilang narinig. Nang dumating ang lunch break, naghanda si Maricar na puntahan ng triplets sa kanilang classroom upang sabay-sabay silang mananghalian tulad ng nakaugalian. Ngunit hindi nakita ni Maricar ang mga bata. Lumabas kasama yung babae, nanay daw nila?" Takang tanong ng guro ng triplets. Hindi naman alam ni Maricar ang isasagot. "Ganun ba? Sige. Salamat ma'am." Saad niya sa kabagsak. Ang balikat na bumalik sa kanyang opisina. Nagtungo si Maricar sa bintana ng kaniyang office upang magpahangin. Ngunit natanaw naman niya sa hindi kalayuan ng triplets na nakaupo sa isang bench at kinakain ang kanilang mga baon kasama si Aida. "Maricar, hindi ka pa ba kakain?" Takang tanong ng isang kasamahan ni Maricar. Napailing na nga lamang si Maricar. "Mamaya na lang siguro." Sagot nito nang may pilit ng ngiti saka bumalik sa kanyang mesa. Hindi niya mawari kung bakit ganun nawala ang gana niyang kumain. Pagsapit ng hapon, naabutan pa si Maricar ng iba niyang mga kasamahan sa trabaho na nakaupo sa park, kung saan madalas niyang hintayin si Jonathan. "Maricar, nasaan na yung cute na batang lagi mong kasama?" Kiryosong tanong ng isa niyang katrabaho. Napahinga ng malalim si Maricar. Alam niyang hindi naman sila concern at talagang gusto lamang nila makasagap ng bagong maichichismis. "Sabi ng teacher nila sinundo raw ng nanay nila kanina." Wika niya. "Gusto mo bang sumabay sa amin? Maghihintay kami ng taxi sa labas." Alanganing saad nito. Napatingin si Maricar kay Perry. Mukhang masyado lamang siyang paranoid at napaghinalaan niya pa ang kaniyang katrabaho
Isa si Perry sa mga baguhan sa admin office. Madalas pa itong pagalitan noon dahil sa mga mali nitong nagagawa at palagi ring lumalapit kay Maricar sa tuwing may hindi naiintindihan. Sige, saad niya sa kahuminga ng malalim. Habang naghihintay ng taxi, sinubukang makisama ni Maricar sa usapan ng kaniyang mga katrabaho. Sa kabila ng ngiti na pinapakita niya ay ang lungkot na buong araw niyang dinadala. Pagka-uwi niya sa kaniyang apartment, naupo lamang si Maricar habang malalim na nag-iisip. Hindi ako pwedeng magkaganito. Think positive, Maricar. Saad ni Maricar, sa kanyang sarili sa kamarahang sinampalang magkabila niyang pisngi. Bumangon ang dalaga at nagsimula na lamang magluto upang libangin ang kanyang sarili. Hindi pa rin maiwasan ni Maricar na mapatingin sa kaniyang cellphone. Umaasa na makakatanggap siya ng text kay Jonathan. Ngunit sumapit na lamang ang dilim ay wala pa rin. Nang matutulog na sana si Maricar, biglang nagring ang kaniyang cellphone. I'm sorry. Bungad ni Jonathan nang sagutin ni Maricar ang tawag. Nagkagulo dito sa mansyon kanina. Nag-away si Jenny at Aida, tapos si Mama. Inatake sa puso dala ng sobrang galit at stress. Bakas sa boses ni Jonathan ang lungkot. Sa kabila ng sama ng loob na nararamdaman ni Maricar, pinili niyang intindihin ang sitwasyon ng binata. Kamusta naman si Tita Alicia? Tanong ni Maricar. Okay na siya. May lalabas na siya dito sa ospital mamaya. Wika ni Jonathan. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Ilang segundong natahimik si Maricar upang hayaan si Jonathan na makapagsalita. Kahit na gusto kong ilayo si Aida sa buhay namin, hindi namin magawa dahil sa mga bata. Sinubukan kong mag-offer ng pera, trabaho, property, pero lahat tinanggihan niya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang pakay niya sa pagbabalik dito. Napayo ko si Maricar habang sinubukan itago ang pait sa kanyang nararamdaman. Baka gusto niyang mabuo ulit ang pamilya niyo. Maricar, marahang pagpipigil ni Jonathan sa dalaga. Sige Jonathan, ibababa ko na tong tawag ha. May trabaho pa kasi ako na hindi natatapos eh. Palusot ni Maricar habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tahimik na pinunasan ni Maricar ang mga luha sa kaniyang mata. Hindi na siya naghintay pa ng sagot kay Jonathan at agad na niyang ibinaba ang tawag sa kaibinalot ang kaniyang sarili sa kumot. Kinabukasan, day off ni Maricar at naisipan niyang magtungo sa bahay ng mga Sanchez upang bisitahin si Alicia. Ma'am, umalis po sila eh. May appointment po kasi sa doktor. Pero nag-text po si Ma'am Jenny. Napauwi na po sila at pinapahanda na po ang kwarto ni Ma'am Alicia. Umalis silang lahat? Curious na tanong ni Maricar habang nakaupo sa isang sofa at hawak ang isang basket ng mga prutas. Hindi po. Nasa taas po ang mga bata pati ang nanay nila. Sagot ng katulong. Sandali po mama. Titignan ko lang po ang niluto ko sa kusina. Tarantang dugtong nito bago ito tuluyang umalis. Napabuntong hininga si Maricar dahil mukhang bad timing ito para bumisita. Pinagsisihan tuloy niya kung bakit hindi siya nag-text kay Jonathan. Hindi na tinangkapan ni Maricar na istorbohin ang triplets at ang kanilang ina. Ibinilin din niya sa mga katulong na huwag nang sabihin na dumating siya. Ngunit habang tahimik na nakaupo, nakarinig si Maricar ng pag-iyak mula sa ikalawang palapag. Napaisip si Maricar kung mali lamang ang pagkakarinig niya dahil nawala lamang ito agad. Ngunit sadyang masama ang kutob niya. Hindi na siya nag-alinlangan pang magtungo sa kwarto ng triplets. And pakingga ang masama niyang kutob. Tumahimik ka nga. Kapag narinig kayo ng mga katulong sa labas, malilintikan kayo sa akin. Saad ni Aida. Napatakip si Maricar ng kanyang bibig matapos marinig ang sinabi ni Aida sa mga bata. Ayaw po namin gawin ang gusto niyo. Marahang sabi ni Fiona na mukhang umiiyak pa. Ako naman ang magte-text eh. Gagamitin ko lang ang number niyo,
Mas pinipili niyo babae yun kaysa sa sarili niyong ina? Akin na nga yung cellphone niyo. Paghahamon ni Aida. Pumayag na po kami na sumabay kumain at umuwi po sa inyo kahapon. Sabi niyo po, last na po yun. Ayaw po namin sabihin kay mommy na ayaw na po namin siyang makita. Malulungkot po siya. Baka po hindi na kami kausapin ni mommy. Pagdadahilan pa ng triplets. Hindi naman napigilan ni Maricar ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ang kulit niyo rin talaga no? Hindi ba't sabi ko, wag niyong tatawaging mommy ang babaeng yun dahil hindi niyo naman siya ina. Ako ang mommy niyo. Naiintindihan niyo ba yun? Ako't ako lang. Hindi na nakatiis pa si Maricar at bigla na nga niyang pinasok ang kwarto nang walang paalam. Bumungad sa kaniya si Aida na nakataas pa ang kamay sa ere habang ang triplets at takot na nakatayo sa isang gilid. Pagbubuhatan mo sila ng kamay? Nahihibang ka na ba? Dito mo pa talaga gagawin sa pudar ng pamilya nila? Galit na tanong ni Maricar. Mommy! Umiiyak na saad ng triplets, saka nagmamadaling tumakbo patungo sa gawin ng dalaga. Ano na naman ginagawa mo rito? At bakit ka nangingialam? Dinidisiplina ko lang ang mga batang yan. Masyadong spoiled dahil lumaking mayaman. Dinidisiplina sa ano? Sa hindi pagpayag na gawin ang kasamaang gusto mo? Sa tingin mo natutuwa sila kapag nalaman nila kung ano ang mga ginawa at sinabi mo sa mga bata? Napaiwas ng tingin si Aida matapos malamang narinig pala ni Maricar ang usapang yun. Nasa yun na ang atensyon ni Jonathan, pati pamilya niya, pati ba naman ang mga anak ko gusto mong makuha? Inis na singhal ni Aida. Wala akong kinukuha sa'yo, Aida. Kung gusto mong magustuhan ka nila, edi ayusin mo ang sarili mo. Mariing saad ni Maricar sabay hawak sa kamay ni na Fiona at Alvin. Si Jake naman ay nakakapit sa dulo ng jacket na suot ni Maricar. Agad na naglakad si Maricar paalis kasama ang mga bata. Mommy, sorry po iniwan ka namin kahapon. Hindi na po namin gagawin yun. Malungkot na saad ni Fiona. Ngumiti lamang si Maricar sa triplets. Hindi na mahalaga yun. Huwag niyo nang isipin yun, okay? Tumango ang triplets. At napaluhod naman si Maricar upang mayakap ang mga bata. Akmang baba na sana sila sa hagdan nang bigla na lamang dumating si Aida at nagmamadaling lumakad patungo kay Maricar. Hindi pa man nakapagsasalita si Maricar. Maraas na siyang itinulak ni Aida na ngayon ay punong-puno ng galit. Ngunit hindi lamang si Maricar ang naitulak ni Aida sa hagdan. Dahil sa biglaang pangyayari ay aksidenteng nasama rin si Alvin sa pagkahulog ni Maricar. Dahilan upang mapahiyaw sa takot sina Fiona at Jake. Agad na niyakap ni Maricar si Alvin upang protektahan ang bata sa kanilang pagkahulog. Ngunit nang tuluyan na silang bumagsak sa unang palapag, unti-unting nawalan ng malay si Maricar. Bago pa man mandilim ang lahat, nakita pa ni Maricar ang pagbukas ng pinto at pagdating ni Jonathan at ng kaniyang pamilya. Narinig rin ni Maricar ang malakas na pag-iyak ng triplets at paghiyaw ng mga kasambahay. Nang muling imulat ni Maricar ang kaniyang mga mata, ay nasa loob na siya ng isang ospital. Maricar! Tarantang sigaw ni Jonathan na nasa kanyang tabi at bakas ang pag-aalala sa muka. Napailing si Maricar at bahagyang napangiti sa kabila ng sakit ng kanyang katawan. Buhay pa ako. Akala ko oras ko na eh. Sad pa ng babae sa kamarahang natawa. Napahinga ng malalim si Jonathan dahil sa kaniyang narinig. Ilang sandali pa, naupo na lamang ito sa tabi ni Maricar at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Tinakot mo kami, alam mo ba yun? Hindi ko matatanggap kapag may nangyaring masama sa'yo. Umiwas si Jonathan ng tingin upang itago ang kanyang naluluhang mga mata. Kamusta si Alvin? Okay lang ba siya? Tanong ni Maricar. Tumango si Jonathan. Salamat sa pagprotekta mo sa kanya. Hindi na paano ang bata,
Napahinga ng maluwag si Maricar matapos marinig ang sinabi ni Jonathan. Ilang sandali pa, marahas na bumukas ang pinto at iniluwan nito ang triplets, pati na rin ang mga magulang at kapatid ni Jonathan. Mommy! Umiiyak na sadang triplets, saka napatayo sa gilid ng kama ni Maricar habang umiiyak. Binuksan ni Maricar ang kaniyang mga braso upang salubungin ang mga bata dahil mukhang nag-aalinlangan sila na lumapit sa kaniya. Dahil doon ay agad na napayakap ang triplets kay Maricar at mas lalong naiyak. Huwag na kayong umiyak. Ang mahalaga walang masamang nangyari. Marahang sad nga ni Maricar. Bukas siguradong kayang-kaya na ulit. Kanina pa umiiyak ang mga batang yan. Sinisisi nilang sarili nila dahil silang nagmakaawa sa amin. Napatirihin si Aida sa mansyon. Pero wala naman talaga silang kasalanan. Sad ni Alicia, ang ina ni Jonathan. Totoo ba yun? Tanong ni Maricar sa mga bata. Kung hindi po namin pinilit sila daddy at lola, hindi po mangyayari ito sa inyo. Sad pa nga ni Jake. Agad namang naawa si Maricar sa mga bata matapos iyong marinig. Tulad ng sabi ni Alicia, wala silang kasalanan. Isa lamang silang inosenteng mga bata na kahit sa maikling sandali ay umasang isang magandang balita, ang pagbabalik ng kanilang tunay na ina. Maricar, kung gusto mong kasuhan si Aida sa ginawa niya, susuportahan ka namin. Pinaalis na namin siya sa bahay, pero hindi pwedeng basta-basta na lamang siyang makakatakas. Nakahinga ng malalim si Maricar at napangiti na lamang sa mga magulang ni Jonathan. Hindi na po kailangan yun. Ayoko na pong gawin mas komplikado pa ang lahat. Saad ni Maricar, saka ngumiti. Napabuntong hininga na lamang at napangiti ang pamilya ni Jonathan dahil sa isinagot ni Maricar. Kung yan ang desisyon mo, pero sisiguraduhin namin hindi na ulit makakalapit sa iyong babaeng yun, lalo na sa mga bata. Tumango si Maricar at iniba na lamang ang kanilang usapan. Kinabukasan ay nakalabas din si Maricar sa ospital at nagpatuloy sila sa normal na takbo ng kanilang buhay. Akala ni Maricar ay bumalik na ang lahat sa dati, ngunit nagkamali siya. Anong ginagawa mo, Jonathan? Tumayo ka dyan. Nakakahiya sa buong angkan mo. Bulong ni Maricar sabay linga sa buong restaurant kung saan nakatitig ang lahat ng kamag-anak ni Jonathan sa kanila. Napangiti lamang ang binata dahil sa reaksyon ni Maricar. Habang nakaluhod sa harap ng kaniyang babaeng pinakamamahal, inilabas ni Jonathan ang isang singsing. Dahil dito ay naghiyawan ang lahat. Birthday ng triplets ngayon at sa isang mamahaling restaurant ang venue kung saan imbitado ang lahat ng kamag-anak nila pati mga kaibigan. Plano ko sanang gawin ito sa ibang araw eh. Matagal na akong naghahanda para rito. Pero sabi ng mga bata gusto nilang masaksihan ito sa kanilang birthday. Napalingon si Maricar sa triplets na ngayong ay nakangiti lamang sa kaniya. Hindi naman maiwasan ni Maricar ang maluha. Dahil kahit na umasa siya noon, hindi niya pa rin inasahang mangyayari nga talaga ang kaniyang hinihiling. Will you be my wife, Maricar? Marahang tanong ni Jonathan. Agad na napuno ng hiyawan ang buong restaurant. Hindi naman pinatagal pa ni Maricar ang kaniyang sagot dahil agad niyang ibinigay ang kaniyang matamis na oo dahilan upang magpalakpakan ng lahat. Kung inakala ni Maricar na babalik sa dati ang lahat, nagkamali siya dahil may bagong yugto na palang nag-aabang para sa kaniyang bagong buhay kasama si Charles at ang pamilya nito. Pagkatapos ng gabing iyon, naging abala ang lahat sa paghahanda sa kasalan ni Maricar at Jonathan. Pagkatapos ng ilang buwang maingat na paghahanda, natupad rin ang isa sa mga pangarap ni Maricar na dati ay inakala niyang hindi niya na mararansanan pa. Ikinasal sina Maricar at Jonathan sa isang simbahan.
Saksi hindi lamang ang kanilang mga kaibigan at pamilya, kundi pati ang Diyos na siyang gumabay sa relasyon ni na Jonathan at Maricar. At pagkatapos ng 2 taon, nagbunga naman ang kanilang pagmamahalan. Mami, tingin mo, sino mas gusto niya sa aming 3? Kiryosong tanong nga ni Fiona habang nakatingin sa bunso nilang kapatid na magda2 buwan pa lamang. Inosente lamang itong nakatitig sa kanyang mga kapatid. Mayroon ba? Magkakamukha lang naman kayong 3 eh. Baka nalilito pa yan sa baby. Diba baby? Huwag kang malito baka isipin mo lasing ka, 3 talaga sila. Saad ni Jonathan. Napanguso ang triplets dahil sa sinabi ng kanilang ama. Kasalukuyan silang nakapalibot sa kay baby Marian, ngayon habang si Maricar ay pinapanood lamang sila. Daddy, buong gabi mo nang katabi si baby Marian, bakit nakikisingit ka pa po rito? Nakangusong sabi ni Jake. Natawa naman si Maricar dahil sumang-ayon din sina Fiona at Alvin sa sinabi ng kanilang kapatid. Oo nga po daddy, kami naman po dito. Katwiran ni Fiona at tuluyan na nga nilang pinagtulungan ng kanilang ama. Ngumuso si Jonathan at mukhang nagtampo dahil sa sinabi ng kaniyang mga anak. Nagtungo na lamang siya sa kaniyang asawa na parang isang kawawang bata. Ngunit tinawanan lamang siya ni Maricar. Naku baka si Marian pa ang maging punot dulo ng pag-aaway niyo, saad ni Maricar. Ikaw naman kasi, halos hindi mo na maiwanan yung anak mo, bigyan mo rin ng moment ang kapatid niya. Bukas may klase na ulit ang mga bata, kaya siguradong mamimiss nila si Marian. Napangiti si Jonathan. Akala ko naman kakampihan mo ko. Biro pa nito? Dahil ano pang mapailing na lamang si Maricar. Naupo na lamang si Jonathan habang pinapanood nila ng kaniyang asawa ang triplets na nakikipaglaro sa bunso nilang kapatid. Kahit sa simpleng bagay na kanilang nakikita ngayon, sobra-sobra pa rin ang sayang bumabalot sa kanilang puso. Ilang sandali pa, marahang hinawakan ni Jonathan ang kamay ng kaniyang asawa. Salamat sa lahat ng to. Kung hindi ko kayo nakilala, hindi ko mararanasan ng ganitong klaseng saya. Saad ni Maricar sa kanyang asawa. Napangiti si Jonathan sa kamarahang hinalikan ang noo ni Maricar. Ikaw ang pinakamagandang regalo na naibigay sa amin ng Diyos. Kayo ni Marian, mas binigyan niyo ng kulay ang buhay namin, ng pamilya ko. Napangiti si Marian matapos marinig ang mga salitang iyon. Napasandal na lamang siya sa balikat ni Jonathan. Saka nagpatuloy sa panunood sa kanilang mga anak. Ano man ang mga pagsubok na pinagdaanan nila noon, walang pantay pa rin ang saya at kapayapaang nakamit nila ngayon matapos lagpasan ng lahat ng iyon ng magkasama. Sa kabila ng katotohanang hindi si Maricar ang tunay na ina ng triplets, hindi pa rin niya naramdaman ang pagkakaiba sa pagitan nila dahil itinuturing nila siyang tunay na pamilya. Tulad na rin ng pagturing niya sa kanila na parang tunay niyang mga anak. Ang kaniyang asawa na si Jonathan ang siyang ipinagpapasalamat ni Maricar sa lahat. Bukod sa nagkaroon siya ng mas makabuluhang buhay, naramdaman rin ni Maricar ang pagmamahal na dati ay hanggang imahinasyon niya lamang. Sa panahon ngayon, mabibilang na lamang ang mga taong handang isakripisyo, ang lahat para sa taong minamahal nila. At malaking pasasalamat ni Maricar dahil nabiyayaan siya ng ganoong asawa at habang buhay nga niya itong ipagpapasalamat. Kontento na nga siya at masaya sa piling ng kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Maricar at Jonathan at ang kanilang mga cute na anak. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shout out po sa mga sumusunod. Donato Hernandez, Lori, Rose Martinito, Harem Ruhi, Juliet Kaday,
Presbyteros Rose, Nesbeth Hanaban, Rebecca, Marivic Neneng, Malimon Dehor, Osonalito, Enday Samante, Rebecca Tezuka, Elizabeth Setena, Cleo Waling, Senen Orzame, Leticia Abay, Leticia Kaabay, Epifania de Ocares, Goldfinger, Rose, Flordet, Jesusa, Adel Mora, Marieta Modal, Luz Viminda Malyare, Salvacion Manuel, Rayland Pudadera, Emeline Valdez, Augustus Rafanan, Josefa Doque, Carmencita Cozar, Teresita Arevalo, Leonida Manalang, Marilu Montalbo, Pet Sardina, Emma Ruth, Eman, Lorena Aquino, Angelita Aguinaldo, Carmencita Falcon, Elizabeth Sedena, Jocelyn Tansing, Melinda, Marisa Chiva, Dalia, Trixie Hamja, Lisa, Elila Dera, Helen Murillo, Liliano Bebe, Sara Bartonico, Lilibet de la Cruz, Marisa Salvador, Dens, Daisy Blasa, Mary Tauring, Loida Salon, Miras Channel, Irene Laganya, Augustina Aniceto, Marie Cristal Hilario, Lorna Ongon, Aming Nuevo, Annie Hoson, Feli Lagan, Kinshano Ebas, Imelda Forteza, Mari Vic, Susan, Hias, Tyrone, Pamela, Romana Grospe, Adelia Bisera, Porcupine TV, Julieta Hermosura, Mercy Villantes, Nathan, Emma Ruth Peniro, Consuel Muscatoman, Muray Burgos, Presbyteros, Merlilyn Linley Elsa Enerio, Mercedita San Jose, Encar Carataw, Daisy Blasa, Mila Gonzalez, Annalie Flor, Maria Merly Brogada, Marivic Neneng, Nene Ano, Smiling Dandelion, Evangeline Zamora, Rosalinda Fronda, Annie Batong Bakal, Geraldine, Razia, Marilu Gulmatico, Raz, Yolanda de la Cruz, Eli Reborn, Ryu Zaki, Torres Brigida, Nene Ano, Prescavillo, Havana, Analisa, Daisy Blasa, Teresita Marilu Abad, Lina Cruz, Mirna Bulagaw, Muray Burgos, Juby Hernandez, Emilia Anes, Remedios, Veronica Briseño, Mercy Villantes, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.